Ang mga propeta ay sugo ng Diyos na sa pamamagitan nila ay pinahayag ang kanyang mga kalooban, babala, pagpapala, saway at mga mensahe na ibinibigay sa isang partikular na tao o kaya sa mismong kanyang bayan tungkol sa buhay na darating. Bukod dito, nagpapahayag din ang mga propeta ng kalooban ng Diyos kahit sa hindi niya bayan, pati na rin ang mga individual mula rito. Kaugnay dito, may mga tala sa Biblia na may ilan sa mga propeta ang nakapatay ng isang tao o kaya ay nag-utos na pumatay alang-alang sa kalooban ng Diyos. Yan po ang ating tatalakayin at alamin, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Una sa ating listahan ng mga propetang nakapaslang ng tao ay si Moises. Bagamat hindi pa siya tuwirang tinawag ng Panginoong Diyos o isinugo upang alisin ang bayang Israel mula sa Ehipto, ay nakapatay siya ng isang Egyptyo. Ang pangyayaring ito ay kinapit na rin sa kanya dahil sa katawagan sa kanya bilang isang propeta ng Diyos. Ganito ang ating mababasa tungkol sa nangyari sa aklat ng Exodo. At nagbinata si Moises isang araw nang makita niya na sinasakta ng isang Egyptyo ang isa sa kanyang mga kapatid o ng isang Hebreo, ay pinatay niya ang Egyptyo. Nang ikalawang araw, nakita niya na ang dalawa sa kanyang mga kababayan ay nag-aaway. Nang tanungin niya ang nangaapi kung bakit niya sinasaktan ang kanyang kapatid, ay sinabi nito, "Sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako, gaya ng pagpatay mo sa Egyptyo?" Nang marinig niya ito, nalaman niya na ang kanyang ginawa ay nahayag at siya ay natakot na mainam. Nang mabalitaan nga ni Faraon ang bagay na ito, hinangad niyang patayin si Moises. Subalit si Moises ay tumakas at nagtungo sa lupain ng Madian at nanahang kasama ni Reuel na tinatawag ding Jethro, isang saserdote sa lupain iyon. Kalaunan, ibinigay ni Jethro kay Moises ang kanyang anak na si Sephora bilang asawa. Ikalawa sa listahan ng propetang pumatay o nasangkot o nag-utos na pumatay alang-alang sa kalooban ng Diyos ay si Propeta Samuel. Nangyari ito nang suwayin ng haring si Saul ang kalooban ng Panginoong Diyos na ikinasama ng loob ng naturang propeta. Bagamat sinunod nito ang tagubilin na puksain ang mga Amalek, hindi nito lubusang sinunod ang kalooban ng Diyos, kung kaya itinakwil siya bilang isang hari, sapagkat pinuksa lamang nito ang mga bagay at mga taong walang kabuluhan sa kanyang paningin. Ngunit ang mga bagay na kapaki-pakinabang sa kanyang paningin ay kanyang sinagip at hindi pinagbuhatan ng kanyang kamay. Nagalit dito si Samuel. Hindi pinatay ng haring si Saul ang mga matatabang baka at tupa, ang mga matatabang hayop ng Amalek, pati na rin ang haring si Agag. Kaya sinabi ni Samuel, dalhin dito si Agag, ang hari ng Amalek. Mabigat ang mga paang humarap sa kanya si Agag at nanginginig na sinabi nito, "Siguro namay hindi ninyo ako papatayin." Sumagot si Samuel kung paanong nawalan ng mga anak ang maraming ina dahil sa iyong tabak. Ang iyong ina naman ang mawawalan ngayon ng anak.
At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Pagkatapos nito'y umuwi si Samuel sa Rama at si Saul naman ay sa Gibeah. Panguli sa mga propetang nasa listahan na pumatay ay si Propeta Elias. Ito ay nangyari pagkatapos ng paligsahan sa bundok ng Carmelo kung sino ang Diyos na sasagot sa apoy ang siyang tunay na Diyos. Ang paligsahan nito ay sa pagitan ni Elias at ng mga pinagsama ng propeta ni Baal at ng propeta ni Asherah. Nagalak ang mga tao nang makitang nagpababa ang Panginoong Diyos ng apoy mula sa langit at tinupok ang handog, pati na rin ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Sa paligsahang ito, nahayag na ang pinaglilingkurang Diyos ni Elias ay tunay, na sinampalataya na naman ng bayang Israel. Pagkatapos nito ay inutos ni Elias, "Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila." Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Naway nagustuhan po ninyo ang paksa sa bidyong ito at marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa munting channel na ito. Sumain niyo po ang di nauubos na kabaitan at pagpapala ng ating Panginoong Diyos.